Ito muli ang ating panibagong episode para sa araw na ito, pagtatalakay ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Dumako po tayo sa ebanghelyo na ating babasahin ngayon. Mula po ito sa kay San Lucas chapter 10 verses 21 to 24. Mga kapatid, ang pagunita sa pagparito ng ating Panginoon noong unang siglo ng ating simbahang Katoliko. Bakit natin ginagawa ito taon-taon? Upang maalala natin at may sariwa sa ating isipan na minsan ay bumaba sa lupa ang anak ng Diyos na umako na magpakasakit hanggang sa mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. Na minsan ang anak mismo ng Diyos, ang isa sa tatlong Diyos, isa sa tatlong persona sa isang Diyos, ang bumaba sa lupa, tinanggal muna pansamantala ang kanyang pagka-Diyos at namuhay kasama natin upang hindi lamang ipaliwanag at isabuhay ang mga diwa, ang mga aral mula sa kanyang Ama na binigay sa atin sa panahon ni Moses at mga propeta noong araw, kung hindi upang ipakita at iparamdam sa atin na tayo bilang tao ay pwede rin maging banal tulad niya kung sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, sumunod sa kanyang mga aral. Kaya napakagandang gunitain ang mga panahong ito dahilan sa atin na mga Katoliko. Taon-taon sinasariwa natin ang pagdating niya, ang pagpapakasakit niya, ang lahat na ginawa niya na iniwan sa ating aral na hindi dapat ito ikapanlumo natin, hindi dapat ito ipagbahala natin, ipagwalang bahala natin na mga mananampalatayang Katoliko dahilan sa kung hindi si Kristo namatay sa krus at nabuhay na maguli, wala tayong kaligtasan na mananampalataya sa Kanya. Ang ating binasa ngayon, mga kapatid, ay isa pong pagpapatunay na hindi kailangan ng Diyos ang matayog na pinag-aralan. Hindi kailangan ng Diyos upang maniwala at kumbinsihin ang mga taong pilosopo at kung ano-ano hinahanap at itatanong na hindi naman din naniniwala kahit sumagot ka. Magpaliwanag ka, sumagot ka, hindi maniniwala dahil sila mismo may nabuo na kanilang paniniwala na sila lamang ang naniniwala. Tandaan natin ito, ang sigla at saya na naramdaman ng ating Panginoong Kristo ay udyok ng banal na espiritu. Isang banal na espiritu na isa sa tatlong persona sa isang Diyos. Pag ito pumasok, hindi ka maaring magkamali. Hindi ka maaring maghanap pa ng ibang dahilan. Dahil ito ang katotohanan. Ito ang magbibigay sa atin ng guidance kung ano dapat ang paniniwalaan at papaanong maniniwala tayo at sa buhay ang mga aral ng ating Panginoong Kristo. Bakit sa mga bata? Ibinigay ng Diyos, ipinaliwanag ng Diyos. Bakit sa mga hindi masyadong aral? Hindi sa mga Parisiyo, hindi sa mga eskriba, hindi sa mga taong simbahan ng kapanahunan niya, ibinigay ang mga lihim ng katotohanan ito. Kasi nga po, preoccupied na po kanilang isipan. Kahit anong paliwanag ng ating Panginoong Kristo, laging tinatanong, patunay, 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 nakala mo scientist. Ang hinahanap, patunay ng patunay ng patunay. Tandaan natin, ang pananampalataya po ay hindi mo makikita, hindi mo ito mabibilang, hindi mo makakapa, subalit nararamdaman ng puso. Kaya ang anong patunay na hinahanap nila? Palpable, yung kaya nilang hawakan. Sabi ni Kristo, ang pananampalataya ay parang hangin, dumarating sa iyo pero hindi mo alam kung saan ang galing at saan tutungo. Kaya,
ninais ng Ama na sa mga bata ipakita ang mga pangitayang ito, ibigay sa atin ng kaalaman ito na hindi naman tayong malalalim ang pangunawa at kaalaman sa mga bagay-bagay. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, na sa atin ibinigay ang mga aral na ito at hindi doon sa mahilig lang mag-usisa at magtanong. Subalit, hindi naman nagtatanong sila dahil hindi nila alam. Nagtatanong sila dahil gusto kang subukin. Nagtatanong sila dahil sa gustong sirain yung paniniwala mo at mag-imbento ng iba't ibang salita upang manghina lang ang loob natin. Ang ating ginagawa ngayon ay paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Actually, dumating na. Paggunita lang po ito Paggunita lang taon-taon. Upang maging masigla tayo, upang magalak tayo, masigasig tayo, na pagdating niya, tayo ay nakahanda spiritually. Nakahanda ang ating kaluluwa. Dapat sa lahat ng bagay, kasama sa paghanda, ay pagtanggap ng lahat ng bagay, lahat ng pangyayari na nangyayari sa atin at pinasasalamatan natin. Ano man ito, negatibo man sa unang tingin, ipagpasalamat pa rin natin. Bakit? Hindi tayo exempted bilang Katoliko na hindi maglusa. Hindi tayo exempted bilang Katoliko na hindi tayo maghirap, hindi tayo magkasakit. Hindi po. Kasi kung tutuusin nga katulad ng mga kasabihan, bago mo mapanday ang isang bakal upang maging itak, kinakailangan ito painitin sa apoy bagang-baga bago mo pandayin. Ang ginto, paano mo malamang ginto at purong-purong ginto? Ito po ay iniinit sa matinding apoy, malingging ningas. Ibig sabihin, hindi tayo exempted sa anumang pangyayari. May problema tayo, may kaharapin tayong mga pagsubok, may kaharapin tayong mga problema sa buhay, hindi tayo exempted. Bahagi yan ng pagpanday sa atin. Pagpanday sa atin upang pagdating ng Panginoon, anuman ang maaring sagwil upang tayo ay makita niya. Makita niya na tayo ay karapat-dapat na kanyang datnan sa mundo, ay napanday na po tayo. Ano lang dapat gawin? Ipagpasalamat sa kanya ang lahat ng pangyayari. Kasi ganoon talaga ang proseso para tayo mga luwad. Siya ang potter. Anong gagawin mo? Nakakita ka lang mga luluwad. Yung mga potter, anong ginagawa? Hinahalo para maging putik ang luwad. Pagkatapos, pinupurma ng buo, isinasalang sa parang gilingan, umiikot-ikot, doon mo pinupurma ang sarili mong kamay hanggang sa mabuong ito. Ang Diyos na Father ang pumupurma sa ating kamay. Hindi mo maaaring isipin na, Panginoon, huwag mo akong pahirapan, anak mo ako. Huwag mo akong pahirapan. Bahagi po yan ng ating proseso upang tayo po ay maging karapat-dapat sa kanyang pagdating. Ano lang ang mahalaga? Ipagpasalamat natin ang mga mangyari sa atin. Sa lahat ng biyaya, nakikita at hindi nakikita, mga biyayang hindi natin hiningi pero kanyang ipinapadaloy sa atin. Dahil higit siyang nakakaalam kung ano ang kailangan natin ngayon mismo. Ngayon mismo, alam niya. Ipagpasalamat po natin. Maaring sa isang tingin, negatibo, pero balang araw, makikita mo, kaya pala nangyari ito. Kaya pala ganito ang nangyari. Siya mismo nagtiis Namatay nga hanggang sa krus Kaya sabi niya, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang krus mo. Pasanin mo ang krus mo. Kaya walang exempted. Mga santo natin, naghihirap din. Talagang hirap. Ang iba nga, martir sa pagsunod sa ating Panginoon. Sinabi naman niya yon. Ang buong bayan, kahit ang mga matatanda, ay magagalit sa inyo. Ipagkakanulo kayo. Lahat na persecution gagawin sa inyo, pero magpasalamat tayo.
magpasalamat tayo. Bakit? Kasi pag nangyari yon sa atin, tayo ay nasa tamang daan tungo sa kaluwalhatian ng Diyos na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya wag mong sabihin, ay, nagsisimba naman ako araw-araw eh. Gandasal ako araw-araw. Bakit ganito ang nangyari? Tanungin mo ang Diyos, Lord, ano ang binabalak mong gagawin sa akin pagkatapos ito? Lahat naman lilipas Ano bang sakit na ramdaman mo? Lilipas yon, gagamutin ng panahon. At lalo tigit, kung ikaw malakas ang pananampalataya sa Diyos, charge mo sa Kanya, Lord, may tiwala ako sa iyo. Katulad ng pagtitiwala mo sa anak mo sa Jesus, na kapag na-overcome ko po ito, mayroon kayong mas magandang plano na mangyari sa akin, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking paligid. Mayroon kayong magandang mangyayari na plano para sa amin. Kasi bilang anak mo, dahil sa kami ay kapatid ni Kristo, hindi may iba ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa Kanya sa maaaring ipagkaloob nyo sa akin. Kaya nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Alam mo ang nangyayari sa akin at bahagi ito ng inyong paglilinis sa akin upang maging malinis ako at handa ako humarap at tumanggap sa ating Panginoon pagdating ng December 25. Kasi yun ang kanyang pagdating. So ngayon, pinapanday tayo upang maging karapat-dapat tayo, masigla tayo, punong-puno tayo ng kagalakan, na pagdating niya, hindi lamang tayo nakahanda, physically, morally, and spiritually nakahanda po tayo.